Sa kalagitnaan ng himpapawid, isang walang malay na lalaki ang mabilis na bumabagsak mula sa langit. Siya si Royce. Nagising siya sakto lang para mabuksan ang kanyang parachute bago siya bumagsak sa makapal na gubat. Pagbagsak sa lupa, nawalan siya muli ng malay. Ilang segundo lang, nagising siya ulit at napagtanto niyang wala siyang ideya kung nasaan siya o paano siya napunta roon. Mabuti na lang, dala pa rin niya ang kanyang mga armas bilang bayarang sundalo. Biglang may isa pang lalaking bumagsak malapit sa kanya, si Cuchillo, isang miyembro ng Mexican cartel. Itinutok niya ang kanyang baril kay Royce. Ngunit bago sila makapag-react, may isa pang lalaki ang bumagsak sa pagitan nila. Hindi bumukas ang kanyang parachute, kaya namatay siya sa impact. Walang babala, may biglang nagpaputok sa kanila. Mabilis na umiwas si Royce at lumibot sa likuran ng bumaril. Ang lalaking ito ay si Nikolai, isang Russian commando. Ang huling natatandaan niya ay nasa gitna siya ng digmaan. Ganito rin ang karanasan ni Royce at Cuchillo. Naglalakad sila nang may biglang sumilaw na ilaw at pagdilat nila, bumabagsak na sila mula sa langit. Habang nag-uusap sila, napansin nila si Isabel, isang sniper mula sa Israel Defense Forces na nakatutok sa kanila. Paliwanag niya, sanay na siyang maglakbay sa mga gubat, pero hindi niya matukoy kung nasaan sila. Sinabi rin niyang may iba pang mga taong bumabagsak mula sa langit. Nagkasundo silang magkasama sa paghahanap sa iba pang bumagsak. Hindi nila alam na may isang yakuza na nagmamasid sa kanila mula sa malayo, si Hanso. Sinubukan niyang sundan ng grupo, pero nang tumapak siya sa putik, napagdesisyonan niyang hubarin ang kanyang sapatos. Habang mas lumalalim sila sa gubat, nakita nila ang dalawang lalaking nag-aaway. Si Stans, isang preso na nakatakdang bitayin, at si Mombasa, isang rebelde mula sa isang grupong Aprikano. Nang makita nila ang grupo, tumigil sila sa pag-aaway at napagkasundo ang sumama sa kanila. Sinabi ni Stans na may isang tao pang naipit sa isang puno, si Dr. Edwin. Nabitin ang parachute ni Edwin sa isang sanga. Binarel ito ni Royce upang mapalaya siya, dahilan upang mahulog siya sa isang lawa. Matapos makabangon, kinumpirma ni Edwin na pareho lang ang kanyang karanasan sa iba. Walang ideya kung paano siya napunta roon. Habang naglalakad sila, kinailangan ni Isabel na tiisin ang mga bastos at malaswang komento ni Stans. Di nagtagal, nakita nila si Hanso na tila natulala sa harap ng isang kakaibang totem na napapalibutan ng mga buto. Paliwanag ni Mombasa, sa kanilang kultura, ang mandirigmang may pinakamaraming tropeo ang pinakapahalagahan. Napaisip ang ilan kung ito ba ay isang pagsubok, isang ransom, o isang eksperimento. Ang iba naman ay nagtaka kung patay na ba sila at nasa impyerno. Ngunit pinutol ni Royce ang kanilang usapan. Hindi mahalaga ang dahilan. Ang mahalaga ay makahanap sila ng paraan upang makatakas. Habang lumalakad, tinangka ni Nikolai na hawakan ang isang magandang bulaklak. Ngunit pinigilan siya ni Edwin. Sinasabing lason ito na maaring magdulot ng ganap na pagkaparalisa. Lubos na nagpasalamat si Nikolai at nangakong poprotektahan si Edwin. Sa pagpapatuloy nila, napansin ni Isabel ang isang kakaibang bagay. Gumawa siya ng improvised na kompas at inilagay sa tubig, pero paikot-ikot lamang ito. Napansin din ni Royce na simula nang dumating sila, hindi gumagalaw ang araw. Napagtanto niya na mukhang maingat silang pinili. Lahat sila ay mga dalubhasang mandirigma, maliban kay Edwin, isang doktor. Nang tanungin siya ni Isabel kung dati siyang sundalo, tumanggi siyang sumagot. Di nagtagal, natagpuan nila ang isang hawla. Nang alisin nila ang takip nito, natuklasan nilang wala itong laman. Mukhang bumagsak din ito mula sa langit at ang mga bakas ng dugo ay nagpapahiwatig
na may isang nilalang na nasa loob nito noon. Nang tumingin sila pataas, nakita nila ang mas marami pang hawlang nakasabit sa mga puno, hudyat na hindi sila nag-iisa sa lugar na iyon. Habang naglalakad, hindi sinasadyang natapakan ni Mombasa ang isang sanga na nagpa-activate ng isang bitag. Bigla silang inatake ng iba't ibang patibong, isang dambuhalang troso, bumabagsak na mga matutulis na kahoy, at isang higanting bear trap. Sa kabutihang palad, naiwasan nila ang lahat. Nang mahulog si Isabel sa isang hukay, mabilis siyang sinagip ni Royce. Habang sinusuri ni Isabel ang paligid gamit ang kanyang scope, natuklasan nilang may isang bangkay na nabubulok na roon sa loob ng 2 linggo, isang dating sundalo ng US Special Forces. Napagtanto ni Royce na ang mga bitag ay hindi para sa kanila, kundi para sa isang mas malaki at mas mapanganib na nilalang. Pagdating sa isang clearing, napatingala sila at nagulat sa kanilang nakita, mga kakaibang planeta at bituin sa langit. Sa puntong iyon, napagtanto nilang wala na sila sa Earth. Nagdesisyon si Royce na hanapin kung sino ang nagdala sa kanila roon upang pilitin silang pauwiin sila. Biglang lumitaw ang isang kakaibang halimaw at umatake. Agad nila itong pinaputukan at napatay. Ngunit marami pang papalapit. Walang armas sina Edwin at Stans, kaya tumakbo sila palayo. Tinangka ng isang halimaw na atakihin si Edwin, ngunit napatay ito ni Isabel sa isang perpektong putok. Habang si Royce ay pumatay gamit lamang ang kanyang kutsilyo. Maya-maya, narinig nila ang isang sipol mula sa gubat at biglang umatras ang lahat ng halimaw. Doon nila napagtanto ang katotohanan. Sila ay nasa isang planetang ginawang hunting ground at sila ang postang mga biktima. Habang naglalakad ang grupo, napagtanto nila na sila ay bahagi ng isang malawakang pangangaso. Ang mga asong nilalang ay ginagamit upang subukan ang kanilang kakayahan, at ang sipol ay tanda ng pagtawag sa kanila pabalik. Sa puntong ito, napagtanto nilang ang buong planeta ay isang hunting ground, at lahat ng nilalang na nakalagay sa mga kulungan ay nagsisilbing mga biktima. Biglang napansin ni Mombasa na may nawawala at narinig nila ang boses ni Cuchillo na humihingi ng saklolo mula sa mga puno. Nang sundan nila ang tunog, nakita nilang nakaluhod si Cuchillo dahil sa matinding sugat. Sinubukan siyang lapitan ni Isabel upang tulungan, ngunit pinigilan siya ni Royce at itinapon ang isang bato bilang pagsubok. Wala silang magagawa para kay Cuchillo, kaya't nagpasya ang grupo na iwan siya. Sa kabila ng pagtutol ni Isabel, kinuha niya ang kanyang baril upang tapusin ang paghihirap ni Cuchillo. Gayunpaman, narinig pa rin niyang humihingi ito ng tulong. Nang tumakbo siya palayo, natuklasan niyang patay na si Cuchillo at isang recording lamang ang ginamit ng isang hunter upang dayain sila. Nagpatuloy sa paglalakad ang grupo at natuklasan nila ang isang kampo na puno ng nakasabit na katawan ng iba't ibang nilalang na nagpapatunay na hindi lang mga tao ang dinadala sa planetang ito bilang biktima. Sa pinakalikod ng kampo, natagpuan nila ang isang nakagapos na halimaw, isang predator. Habang tinitingnan ito ni Royce, napansin niyang tila may kakaibang reaksyon si Isabel. Nang subukan ni Nicolay na hawakan ang nilalang gamit ang kanyang armas, bigla itong umatungal, kaya't napagtanto nilang buhay pa ito. Nagsimula nang umalis ang grupo, ngunit biglang lumitaw ang maraming sibat at tinamaan si Mombasa. Sa gulat, lumabas si Royce mula sa anino at nagpaputok ng kanyang baril. Tumulong ang iba pang miyembro ng grupo, at dahil sa dami ng bala, lumitaw ang predator mula sa kanyang cloaking device. Mabilis na tumakbo ang grupo upang makalayo, habang tinatamaan sila ng laser shots mula sa predator. Habang tumatakas, nahulog sila sa isang bangin at bumagsak sa isang ilog. Hindi nila namalayan na isang drone ang nakakita sa kanila
at nagbigay ng impormasyon sa kampo, kung saan nalaman na 3 predators ang nanghuhuli sa kanila. Sa isang kuweba, sinampal ni Isabel si Royce dahil sa paggamit sa kanila bilang pain. Ngunit hindi nagsisisi si Royce dahil nakuha nila ang mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang mga kalaban. Dito, kinumpronta ni Royce si Isabel tungkol sa kanyang reaksyon sa predator. Inamin ni Isabel na nakarinig siya ng kwento tungkol sa mga alien na katulad nito na nakita sa Guatemala noong 1987, isang reference sa unang pelikula ng Predator. Sa puntong ito, nagdesisyon si Royce na gamitin ang kaalaman nila upang ihanda ang kanilang depensa at patibong para sa mga predator. Nang makita nilang hindi umaatake ang kalaban, ginamit nila si Edwin bilang pain. Nang lumapit ang target, pinaputukan ito ni Isabel gamit ang kanyang sniper. Ngunit nang lapitan nila ang katawan, natuklasan nilang hindi ito predator, kundi isa pang biktima na nagmula sa mga kulungan. Biglang lumitaw ang isang nilalang na gumagamit ng cloaking device at inalis nito ang kanyang maskara, na isiniwalat na isa pala itong tao, si Nolan. Pinayuhan niya sila na huwag maging maingay upang maiwasan ang mga predator. Dinala sila ni Nolan sa kanyang taguan, isang lumang barko. Ibinahagi niyang 10 season na siyang nabubuhay sa planetang ito, nakapatay ng ilang predator, at natutunan kung paano itago ang kanyang init upang hindi siya madetect. Napagtanto ni Royce na kung may mga predators na bumabalik taon-taon, dapat may sasakyang pangkalawakan sila sa malapit. Gayunpaman, pinayuhan siya ni Nolan na hindi nila ito kayang paandarin. Habang nagpapahinga ang grupo, biglang napuno ng usok ang kanilang silid. Ginawa ito ni Nolan upang patayin sila at kunin ang kanilang mga gamit. Ngunit sa halip na magpanik, gumawa si Royce ng ingay upang makuha ang pansin ng isang predator. Ang plano ay nagtagumpay at dumating ang halimaw na agad na pinatay si Nolan gamit ang kanyang laser. Sinubukan ng grupo na makatakas sa madilim na mga lagusan. Ngunit nahuli si Edwin at iniwan ng iba. Gayunpaman, lumitaw si Nikolai upang iligtas siya. Sa isang matinding labanan, nasaksak si Nikolai ng predator, ngunit bago siya namatay, pinasabog niya ang sarili upang mapatay rin ang halimaw. Nang makalabas sa barko, nagsimulang magsaya si Stans. Ngunit bigla siyang inatake ng isa pang predator. Sa kanyang huling sandali, sinugod niya ito at sinaksak ng paulit-ulit. Ngunit sa huli, pinatay siya ng predator sa pamamagitan ng pagkalas ng kanyang gulugod. Sa puntong ito, napansin ni Hanzo na sinusundan sila, kaya't pinili niyang manatili at harapin ang halimaw. Sa isang matinding laban gamit ang kanyang katana, parehong nasugatan si Hanzo at ang predator. Ngunit sa huli, sabay silang namatay matapos ang isang huling pag-atake. Samantala, si Edwin ay natapakan ng isang bitag at hindi makalakad. Sinubukan niyang manipulahin sina Isabel at Royce gamit ang larawan ng isang pamilya. Ngunit hindi nagpatinag si Royce at iniwan siyang mag-isa. Samantala, nagtungo si Royce sa kampo ng mga predator at pinalaya ang nakakadenang halimaw kapalit ng pangakong tutulungan siyang makaalis sa planeta. Tinanggap ito ng predator at inactivate ang kanyang kagamitan upang tawagin ang kanyang barko. Habang umaalis ang barko, nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan ng 2 predator. Sa huli, napugutan ng ulo ang kakampi ni Royce at pinasabog ng nanalong predator ang barko bago ito makalayo. Sa hukay, tinulungan ni Isabel si Edwin. Ngunit nang makawala sila, bigla siyang inatake nito gamit ang kanyang lason. Isiniwalat ni Edwin na siya ay isang serial killer at nais manatili sa planeta upang makasama ang iba pang halimaw. Bago niya mapatay si Isabel, bumalik si Royce at ginamit ang sariling lason ni Edwin laban sa kanya. Iniwan nila ang kanyang katawan na may mga nakadikit na granada upang mahuli ng predator.
na agad sumabog nang hawakan siya nito. Sa huling labanan, gumamit si Royce ng apoy upang itago ang kanyang sarili mula sa paningin ng predator. Nilito niya ito gamit ang kanyang mabilis na paggalaw at tinapos ang laban sa pamamagitan ng pagputol ng ulo ng halimaw. Sa pagtatapos, nagkasama muli sina Royce at Isabel at nakita nila ang mas maraming kulungan na bumabagsak mula sa kalangitan. Isang paalala na kailangang makahanap agad sila ng paraan upang makatakas sa planetang ito.